Kaakibat ng pangarap ang paghinagpis. Sa kadiliman ay paniguradong may nagtatangis. Nagmamakaawa. Hindi na ako makapaghintay na mawala ang kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, Nolimi Tangere. Ako si Jose at ito ang kwento ng aking bayan. Bienvenido de nuevo, Crisostomo. Mukhas gracias, Kapitan Tiago. Talagang pinaghandaan niyo ang aking pagbabalik. No es nada iyo. 7 taon ka nawala sa ating bayan. Alam kong sabi ka na matikman ang ating mga buta. Halika at ipapakilala kita sa kanila. Siya si Isabela, nag-iisa kong kapatid. Siya naman si Don Tiburcio, isa siyang doktor. Siya si Doña Victorina, ang asawa ni Don Tiburcio. Siya naman ang kura paroko ng San Diego, si Padre Damaso. Siya naman ang tinyente ng mga Guardia Civil. Halika na, Tiago. Paupuin mo na ang mga bisita. Buenos noches, mga amigo. At sa matalik na kaibigan ng aking ama, si Padre Damas. Ikaw na pala ang anak na nasirang si Rafael Ibarra. Nais ko lamang linawin sa iyo na kailanman ay hindi ko naging matal na kaibigan na iyong ama. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa Europa, Crisostomo? Mabuti naman po, Kapitan. Hindi lamang siyensya ang natutunan ko. Bagkus, uri rin ng pamumuhay ng mga taong nakakasalamuha ko doon. Ngunit likas pa rin mangmang ang mga Indyo kahit saan sila mag-aaral. Ikaw, Ibarra, nais mo bang mapabilang sa kanila? Ako'y lilisan na, Kapitan. Maraming salamat sa inyong paanyaya. Sandali, Ibarra, paparating pa lamang si Maria Clara. Sa susunod na lang po, Kapitan. Marami pa po akong gagawin ngayong araw. Senyor Ibarra, Pinyente, kayo ho pala. mag-ingat kayo upang hindi kayo magaya sa nangyari sa iyong ama. Tila ba mayroon kayong nalalaman sa pagkamatay ng aking ama? Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Bilangguan, nakulong ang aking ama. Hindi ba kayo ay nagkakamali laang? Hindi ako nagkakamali. Ang iyong ama ay namatay sa bilangguan. Magandang umaga po, Tia Isabel. Magandang umaga rin sa iyo, Crisostomo Ibarra. Ngunit bakit naparito ka sa aming tahanan? Nandiyan po ba si Maria Clara? Nais ko lamang po siyang makita. Anhay, maaari mo bang tawagin si Maria Clara at sabihin na rito ang kanyang nobya? Natutulit ko. Bini-bini, narito ang inobyo na si Don Crisostomo Ibarra. Nakit Chandeng, nakit si Ibarra. Maria Clara! Akala ko'y nakalimutan mo na ako. Marami pa nang mga gandang babae dun sa Europa. Ni kailanman. Hindi kita ipapagpalit sa iba. Tulad mo. Nasasabik na rin ako sa ating pag-isang digdig. Ikaw lamang ang aking mamahalin. Hanggang sa aking huling hininga. Magandang umaga, senyor. May nakita ba kayong punto dito na may malaking krus? Noon ay narito iyon, ngunit pinalipat ito ng mga prayle sa libingan ng mga Chino. Sa kasamaang palad, napakalakas ng ulan noong araw na iyon, kaya ito ay napadpad sa ilog. Isang kamangmangan ng inyong ginawa. Ikaw ba ang nagpalipad ng puntod ng aking ama? Nagkakamali ka, kaibigan. Hindi ako. Baka ang kurang pumalit sa akin, si Padre Damaso. Inay! Inay! Basilio, anak, ano nangyari sa iyo? Nasaan ang iyong kapatid? Pasensya na po, Inay. Ngunit siya ay naiwan sa kumbento. Hayaan mo, bukas na bukas papakusapan ko na palayain ng iyong kapatid. Ngunit siya po ay napagbintangan na magnanakaw, Inay. Digas talaga sa mga Indyo ang maliligot ang kamay! Tama na po! Crispin! 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 Anong nangyari sa'yo, Crispin? Crispin! Crispin! Crispin!
Para saan ang niyo dala-dala, Ginang? Para doon sa kura. Sapagkat ang aking anak na si Crispin ay di pa rin nakakaulit sa manakahapon. Ikaw pala ang ina ng magnanakaw na si Crispin. Na matapos magnakaw ay nakuha pang gumisan. Ngayon ay nalaman ko na papunta na ang mga gwardyang sivil sa inyong tahanan. Mga gwardyang sivil? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Mga anak ko! Ah! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Magandang umaga po, Mang Tasha. Nais ko lamang po humingi sa inyo ng payo para sa aking pinapagawang paaralan. Sa ngayon, hindi mo ito maintindihan. Ngunit sa susunod na saling lahi, maiintindihan nila ito. Ang may payo ko lang sa iyo ay umuko ka muna sa ulo ng mga nakatataas. Sitang baliw, sitang baliw, sitang baliw, sitang baliw. Lahat tayo ay anak ng Panginoon. Narapat lamang na tayong lahat ay magmahal at hindi dapat natin gulangan ang ating mga kapwa at mga mayan. At lalong hindi dapat natin panigan ng mga taong kumakalaban sa ating simbahan. Hindi ko na kayang matiis ang kainitan sa simbahan ito. Tangi yung mga nakakataas lamang at pinahintulutan sa simbahan ito. Hindi na dapat lang pasok ang mga Indian. Mag-ingat ka doon sa Sumaybara. Paglagay mo ng unang bato sa iyong pinagawang paaralan. Dahil aking nalaman na may balak nilang patayin ka, maniwala ka sa akin dahil ako yung kapalaran. Magandang hapon, Padre Damaso. Kamusta na kaya ang labi ng iyong ama, Ibarra? Saang dagat na kaya ito napadpad? Wala kang karapatan para isutin ng aking ama. Ako na lang, wag na siya. Tama na yan, Ibarra. Alang-alang man lang sa akin, wag mo na ulit pagbuhatan ng kamay si Padre Damas. Ikaw ba si Don Crisostomo Ibarra? Maaari ka bang manyayaan na sumama sa amin? Bakit? Ano ang aking ginawa? Ikaw kasi ay tinuturong nagsimula ng pag-aalsa ng Gwardiya Sibil. Ngunit wala akong kinalaman dyan, senyor. Sandali, wala akong kinalaman dun. Alam niyo ba na si Maria Clara ang pinakamagandang binibini at nagtataglay ng kabaitan dito sa San Diego? Ganyang binibini ang nais ko. Kapitan Tiago, siya nga po pala si Alfonso Linares, kamag-anak ng aking asawa, inaanak ni Padre Damaso. Magandang hapon sa iyo, Kapitan Tiago. At sa iyo, Maria Clara. Naisingin ni Alfonso ang kamay ni Maria Clara. Pumapayag ka ba dito, Kapitan Tiago? Oo naman, basta taalagaan niya si Maria Clara. Ay ako, ama, labis akong tumututol. Si Ibarra lang ang aking iibigin. Anak ka nga talaga ni Rafael Ibarra. Pareho nagmamataas. Kaya't hindi nakakapagtaka kung bakit parehas kayo ng sinapit. Hindi na ako makapaghintay na makita ang iyong bangkay na palutang-lutang sa ilog, kagaya ng sa iyong ama. Huwag na huwag mong kahamakay ng aking ama. Dahil kayo mga Friday, ay mas masahal pa kayo sa Diablo.
Don Ibarra! Oo, ako nga! Tutulungan kitang makatakas! Don Ibarra. Akala ko kung ano nangyayari sa inyo. Palagi ako mag-iingat. Don Ibarra, mabuhan niyo si Lil! Para Maria. Binibing, meron kang dapat malaman. Hindi. Hindi pa patay si Ibarra. Nais ko ang hilingin sa inyo na sirain ang planong pagpapakasal sa akin. Ngunit bakit? Patay na ang ninanais kong pakasalan. Wala na akong ibang papakasalan kung hindi siya. Mas mabuting tumunod na ako sa kanya kaysa ipakasal niya ako sa iba. O kaya naman, papasok na lang ako sa kumbento. Paumanin aking anak. Ayoko lamang na mawalay ka sa aking piling. Mas pipiliin ko na lamang na magsilbi ka sa kumbento. Hoy, kang baliw! Inay! 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 Sinong taong iyan? Ito po ang aking ina. Mangalap ka ng kahoy at sunugin mo ang aming bangkay. At hukayin mo ang mga gintong aking ibinaon at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Mamamatay ako ay hindi man lang nasisilayan ang bukang liwayway ng aking bansang minamahal. Kayong mapapalad na hindi nakakakita. Salubungin niyo siya at huwag kailanman lilimutin ang mga nabuwal sa lilim ng dilim. Inang bayan, matatanaw din natin ang liwanag. Makakamit din natin ang kalayaan sapagkat hindi pa ito ang katapusan, bagkus ito'y simula pa lamang.